Layas, umalis ka na dito. Ang tinig ni Jasmine ay umalingaw-ngaw na matalim, parang isang balaraw na humihiwa sa gitna ng wedding march. 150 panauhin ang napipi. Nandyan ako sa gitna ng malaking ballroom na nababalutan ng puting bulaklak, nakatingin sa bago kong manugang sa kanyang pipi 250,000 na damit seda, na ang mukha ay namumula sa galit, ang bibig ay nanginginig pa sa pagmamalaki. Ang anak kong si Kenzo ay nasa likuran niya, tuliro, na tila sinampal ng hangin. Wala akong sinabi, bahagya lang akong tumango, inayos ang kwelyo ng aking barong at tumalikod, iniwan ang bulungan ng mga kamag-anak ng nobya. Umalis ako roon, hindi dahil sa hiya, kundi dahil naunawaan ko. Oras na para muling ituro ang leksyon na ipinangako ko sa asawa ko sa buong buhay ko. Ang leksyon ng pasasalamat, iyon ang kakalimutan ng anak ko sa pinakamaligayang araw ng kanyang buhay. Ang pangalan ko ay Ernesto Ernie de Guzman. Ako ay 58 taong gulang. Isa akong elektrisyan, may-ari ng isang maliit na shop sa labas ng Maynila. Sa buong buhay ko, ang tanging alam ko lang ay magtrabaho gamit ang aking mga kamay, sa mga kable, sa amoy ng pawis at kuryente. Walang titulo, walang calling card, ngunit pinalaki ko ang aking anak, ipinundar ko ang aming bahay, at nabuhay ako sa sarili kong pagsisikap. Si Kenzo ang tanging natitira sa akin matapos mawala ang asawa ko, si Esther, ang babaeng nagturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi puro salita, kundi walang tigil na pagkilos. Naaalala ko pa ang huling gabi bago mamatay si Esther. Hinawakan niya ang kamay ko at mahinang sinabi, "Mahal, gaano man kataas ang marating ng anak natin sa pag-aaral, huwag mong hayaang kalimutan niya itong mga kamay." Ipinangako ko iyon. Isang pangako na inakala kong natupad ko na hanggang ngayon. Ang kasal ay ginanap sa The Grand Hyatt Ballroom, isang lugar kung saan ang bawat tile sa sahig ay marahil mas mahal pa sa buwan ng sweldo ko. Si Jasmine, ang asawa ni Kenzo, ang pumili ng lugar na iyon para sa class nito. Mula sa simula, alam kong hindi ako nababagay sa mundong iyon. Mga taong nakasuot ng mamahaling suit, gintong relos, na nagsasalita ng may matataas na boses at bahagyang ngiti. Dumating ako na suot ang P15,000 kong suit, ang parehong ginamit ko sa graduation ng anak ko 4 na taon na ang nakalipas. Sa gitna ng karamihan, para akong bahid ng tinta sa isang puting mantel, ngunit wala akong pakialam. Dumating ako para makita ang anak kong maligaya, hindi para humanga sa sinuman. Bago ang kasal, tahimik kong binayaran ang kalahati ng gastos sa party dahil sinabi sa akin ni Kenzo, "Gusto ni Jasmine na maging perpekto ang lahat, tatay." Tumango ako. Sa buhay ko, hindi ko pa nakilala ang perpekto. Alam ko lang kung paano gawin ang sapat. Ngunit sa mata niya, ang pera na pinaghirapan kong kitain ay tila walang halaga. Nang sumigaw si Jasmine, "Layas dito." Wala akong naramdamang galit, kundi isang malamig na kawalan sa dibdib ko. Tiningnan ko ang anak ko, ang batang sumusunod sa akin sa buong shop, ang nagmamakaawa sa akin. "Tatay, gusto kong maging electrician na tulad mo." Ngayon, nakayuko siya, hindi naglalakas loob na tumingin sa akin. Tumalikod ako. Naglakad ako ng dahan-dahan sa gitna ng mga mesa na may ilaw, dumadaan sa gitna ng tingin ng awa at paghamak. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang tinig ni Esther sa ulo ko. Kapag nakalimutan ng isang anak ang pasasalamat, hayaan mo siyang matuto muli sa presyo ng paglimot. Hinawakan ko ng mahigpit ang telepono sa kamay ko nang hindi umiiyak, nang hindi nagagalit. Alam ko lang na pagkatapos ng gabing ito, hindi lang isang kasal ang makakansela, kundi isang leksyon ang magsisimula. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at sabihin sa amin kung saan ninyo kami pinapakinggan sa mga comment sa ibaba. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw sa bintana, gising na ako. Ang lumang gawi ng isang elektrisyan, gumising ng maaga, magtimpla ng matapang at itim na kape, at umupo para pakinggan ang tiktak ng orasan sa maliit na bahay. Ang bahay na ito ay itinayo ko gamit ang sarili kong mga kamay mahigit 30 taon na ang nakalipas, ladrilyo sa ladrilyo, kable sa kable. Madalas sabihin ni Esther,
Hindi kailangang malaki ang bahay, sapat lang para makatulog ng payapa. Ngayon ako na lang ang natitira kasama ang umaalanging silya na kahoy at isang tasa ng malamig na kape. Binuksan ko ang telepono ko at tiningnan ang litrato na ipinadala sa akin ng isang tao kagabi. Sa litrato, tumatawa si Jasmine kasama ang mga kaibigan niya sa kolehiyo. Ang mukha niya ay nagniningning sa ilaw at ako, sa malayo, ang likod lang ng aking kulay abong blazer ang bahagyang nakita na nakayuko. Mahina akong tumawa. Marahil iyon ang sandaling pinakanahiya siya nang makita ng mga tao ang anino ng isang electrician sa gitna ng karamihan ng mga nakasuot ng tuksedo. Noong buhay pa si Esther, lagi siyang naniniwala na ang mundo ay hindi nahahati sa klase, kundi sa kung paano tinitingnan ng mga tao ang isa't isa. Ngunit mukhang nagkamali ako sa pag-aakalang naniniwala rin ang anak ko roon. Naalala ko ng malinaw ang unang beses na dinala ni Kenzo si Jasmine sa bahay. Tiningnan niya ang paligid ng shop, ang mga rolyo ng kable, ang mga tubo ng tanso, ang amoy ng langis ng makina. Pagkatapos ay ngumiti siya. Gaano ka-interesante, nagtatrabaho kayo dito? Hindi ko sinabi sa kanya. Ito ang lugar kung saan sinusuportahan ko ang pamilya ko. Nanahimik siya. Ang ngiti niya ay nanatiling magalang, ngunit ang mga mata niya ay malayo na. At tiningnan ako ni Kenzo ng may pag-aalala. Tatay, medyo iba si Jasmine sa atin pero mabuting tao siya. Tumango ako. Ayokong ilagay siya sa isang hindi komportabling sitwasyon. Sa sandaling iyon, nakita ko lang ang anak kong umiibig at naalaala ko ang tingin ni Esther noong araw na nag-propose ako sa kanya. Puno ng pagtitiwala. Inakala kong kaya ng pag-ibig na takpan ang anumang agwat kahit sa pagitan ng isang manggagawa at isang taong may pinag-aralan. Ngunit kagabi, nakatayo sa gintong ballroom na iyon, naunawaan ko na may mga distansya na hindi sinusukat sa pera, kundi sa peking pagmamalaki. Ang pamilya ni Jasmine ay mula sa mundo ng mga intelektual. Ang kanyang mga magulang ay mga propesor, abogado, at ang kanyang mga kaibigan ay pawang mga kasamahan sa Maynila. Nagsasalita sila ng mga salita na hindi ko maintindihan at tila ginagawa nila iyon para lang idiin na hindi ko maintindihan. Nang batiin ko sila, ngumiti sila ng magalang na para bang nakikipag-usap sa isang driver o isang waiter. Sinubukan kong hindi bigyan iyon ng kahalagahan, ngunit ang bawat tingin, bawat ngiti ay parang isang maliit na hiwa na unti-unting sumasakit sa kung ano ang palagi kong iniingatan, ang dangal ng manggagawa. Iba si Kenzo, sinubukan niyang mamagitan. Inalok niya ako ng isang baso ng wine at bumulong, Tatay, huwag kang mag-alala, ang mga tao dito ay medyo iba lang. Tiningnan ko siya at malungkot nang ngumiti. Huwag kang mag-alala anak, sanay akong magtrabaho sa ilalim ng fluorescent light, hindi kandelabro. Ngunit noong gabing iyon, nang tumayo si Jasmine sa gitna ng ballroom, ang mukha ay maputla at ang mga mata ay malamig na parang bakal. Alam kong ang medyo iba ay isang euphemism. Hindi lang siya iba, kundi ayaw niyang magkaroon ng kinalaman sa pinagmulan ng kanyang asawa. At sa kanyang mata, hindi ako ang biyenan niya. Ako ay isang batik sa kanyang perpektong damit pangkasal. Sumipsip ako ng malamig na kape at bumulong sa sarili ko. Mahal, ang mundo ng anak natin ay talagang malaki. Ngunit mukhang nakalimutan niya ang daan pa uwi. Nang hapong iyon, masakit pa rin ang ulo ko sa gabing walang tulog. Ngunit ang mga boses, ang mga tingin sa party, ay patuloy na umalingaw-ngaw sa ulo ko na parang tunog ng isang transformer na may tagas. Hindi ko matandaan kung sino ang unang nagsimula ng pag-uusap. Naaalala ko lang ang mabait na ngiti ni Ginang Reyes, ang ina ni Jasmine, nang lumapit siya sa akin habang pumupunta sa pangunahing hapunan ang mga panauhin. Ginoong Ernie, nagsimula siya sa isang boses na malambot na parang icing ng wedding cake. Pwede ba kitang nakawin ng ilang minuto? Tumayo ako na may balak na ibigay sa kanya ang upuan ko, ngunit kumaway siya ng kamay. Hindi na kailangan, gusto ko lang may sabihin ng pribado. Medyo maingay dito. Lumabas kami sa pasilyo, kung saan ang mga pader ay natatakpan ng oil painting at ang ilaw ay nagre-reflect sa mga crystal chandelier. Si Ginoong Reyes, ang asawa niya,
at ang anak nilang si David na nagtatrabaho sa isang investment bank ay naghihintay na. Lahat sila ay ngumiti sa akin ng labis na magalang. Nakita ko na ang ganoong uri ng ngiti daan-daang beses ang ginagamit ng mga tao para itago ang kanilang paghamak. Siguro ay pagod na kayo, nagsimula si Ginang Reyes. Maraming tao ngayon, medyo iba ang atmosfera sa karaniwang mga pagtitipon. Ngumiti ako. Huwag kayong mag-alala. Sanay akong magtrabaho sa gitna ng ingay ng drill at amoy ng welding. Mas maganda pa itong mga maliwanag na ilaw. Nag-alinlangan siya. Pagkatapos ay sinabi niya na tila natatakot na makasakit ng damdamin. Naisip lang namin na pagkatapos ng hapunan, maaari na kayong magpahinga ng maaga. Ang natitirang bahagi ng party ay medyo professional. Lahat sila ay kaibigan ni Jasmine sa universidad, mga partner, abogado, propesor. At ang mga kabataan ay madalas magsalita tungkol sa kanilang mga propesyon sa batas, sa politika. Medyo nakababagot para sa isang taong outsider sa mundong iyon. Tiningnan ko sila, tatlong mukha na may parehong ngiti. Naintindihan ko ang pahiwatig niya. Hindi ka nababagay dito. Sumagot ako ng dahan-dahan, sinusubukang panatilihing mahinahon ang tono ko. Salamat sa payo, ngunit ngayon ang kasal ng anak ko. Sa palagay ko, dapat akong manatili hanggang sa umalis ang bagong kasal patungong honeymoon. Ang ngiti sa kanilang mga mukha ay nagyelo na parang tuyong pintura. Bahagyang tumango si Ginang Reyes at sumagot si Ginoong Reyes. Siyempre, desisyon ninyo yan. Gusto lang naming maging maayos ang lahat. Nang tumalikod sila, nakita ko ang tingin ni David na bumaba sa aking lumang sapatos at pagkatapos ay sa aking Seiko watch na may kupas na pintura. Sinabi ng tingin na iyon ng lahat. Tahimik akong bumalik sa mesa ko. Sinusubukang ngumiti sa matanda kong kaibigan, si Mike, ang pintor na inimbita ko. Ayos ba ang lahat, Ernie? Tanong ni Mike. Tumango ako, nagsalin ng kaunting beer. Ayos lang, mukhang hindi nawawala ng kuryente dito pero ang lamig ay umaabot sa buto. Nawala ang tawa ni Mike nang mapagtanto niyang hindi ako nagbibiro. Umupo ako roon, nakatingin sa mga baso ng sparkling wine, ang mga damit na seda at naunawaan ko. Sa gabing ito, hindi lang ako isang panauhin sa kasal, kundi isang panauhin sa ibang mundo. Naalala ko noong bata pa si Kenzo, tuwing tinutukso siya ng isang kaibigan dahil sa damit niya na may mantsa ng langis, sinasabi ko sa kanya, "Huwag kang mag-alala, anak. Ang langis ay dumidikit lang sa damit ng mga taong nagtatrabaho." Ngunit ngayong gabi, hindi ako maililigtas ng linyang iyon mula sa pakiramdam na binubura ako sa alaala ng sarili kong anak. Nagsimula ang party. Ang musika ay malambot na parang velvet. Ang mga baso ng pulang wine ay nagniningning sa ilalim ng mga crystal light. Nakaupo ako sa mesa 10, sa isang sulok malapit sa bintana, kasama si Mike at ang mag-asawang Tony, ang mga dating kapitbahay ko. Sila ay nakasuot ng simple, nawawala sa dagat ng mga suit at gown. Tiningnan ko ang paligid. Sa pangunahing mesa, nakaupo si Jasmine sa pagitan ng kanyang mga magulang, ang mukha ay nagniningning na parang coronation niya. Nakangiti si Kenzo sa tabi niya, medyo pilit. Hindi ko siya masisisi. Alam kong sinusubukan niyang maging tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundo ng mga manggagawa na tulad ko, at ang mundo ng kapangyarihan, titulo at pera na sinasamba ng kanyang asawa. Nang ihatid ang unang course, itinaas ni Ginang Reyes ang baso niya para sa kaligayahan ng bagong kasal at para sa isang maliwanag na kinabukasan. Itinaas ko rin ang baso ko, bahagyang pinagsalubong iyon sa baso ni Mike. Ang wine ay naging mas mapait kaysa karaniwan. Narinig ko sa katabing mesa ang grupo ng mga kaibigan ni Jasmine sa universidad na nag-uusap tungkol sa mga kaso, kontrata at stock. Paminsan-minsan tumatawa sila, tumitingin sa direksyon ko, bumubulong ng isang bagay at muling tumatawa ng mahina. Ang uri ng tawa na narinig ko ng maraming beses sa mga bidding, kalahating panunuya, kalahating awa. Sa kalagitnaan ng hapunan, lumapit ang isang lalaking may uban, si Ginoong Peterson, isang matagal ng partner ng pamilya Reyes. Kinamayan niya ako. Ang tingin niya ay medyo nagtatanong, "Kayo ba ang tatay ni Kenzo?" "Oo,"
Ang bata ay talagang mapalad. Si Jasmine ay isang babae na may maliwanag na kinabukasan. Sinabi niya ang mapalad sa tono na ginagamit ng mga tao kapag pinag-uusapan ng isang taong nanalo lang ng loto. Ngumiti lang ako, ngunit sa loob, nakaramdam ako ng bahagyang kaluskos, tulad ng isang light bulb na nasusunog. Sa main course, ang atmosfera sa ballroom ay lalo pang naging kakaiba. Si Jasmine ay sumandal kay Ginang Reyes at sinabing sapat ang lakas para marinig ko. Si Kenzo ay napakalad na may suporta ng pamilya niya. Ang tatay niya ay mabuting tao, medyo sa ibang mundo lang. Ibang mundo? Tanong ni Ginang Reyes, itinaas ang kilay. Isa siyang manual laborer, alam mo? Pero napaka-dedicated. Lagi akong gumagalang sa mga taong tulad niya. Narinig ko ang bawat salita, bawat pantig na pinili ng may katumpakan ng scalpel. Mga taong tulad niya, hindi tulad namin, kundi tulad nila. Tiningnan ko ang anak ko, narinig niya, ngunit nagkunwari siyang hindi. Tiyak na umaasa siyang hindi ko narinig. Dahan-dahan akong sumipsip ng beer. Sa sandaling iyon, naalaala ko si Esther. Madalas niyang sabihin, kung hinuhusgahan ka ng mga tao sa iyong trabaho, hayaan mo silang masunog sa sarili nilang pagmamalaki. Ngunit ngayon, ang apoy na iyon ay hindi sinunog ang sinuman, kundi ako. Nang tumugtog ang musika, inanyayahan ni Kenzo si Jasmine na sumayaw. Pareho silang nakangiti, nagniningning sa ilalim ng ilaw. Nanatili akong nakaupo, pinapanood ang anak ko na umiikot kasama ang babaeng inaakala niyang pag-ibig ng kanyang buhay. Ngunit sa mata niya, nakita ko ang ibang tingin, ang tingin ng isang taong nagbabalak na burahin ang isang bahagi ng nakaraan. At naunawaan ko na ang gabing ito ay hindi lang isang wedding party. Ito ay isang pamamaalam sa pagitan ng isang ama at anak, sa pagitan ng dalawang mundo na nagbabahagi lang ng isang apelyido. Sa kalagitnaan ng party, tumayo ako at lumabas sa terrace para kumuha ng hangin. Ang dilaw na ilaw ay sumasala sa mga salamin na nagre-reflect sa aking imahe. Isang lalaking nakasuot ng kupas na suit, ang likod ay bahagyang nakayuko. Ang tingin ay nawawala sa gitna ng isang gabi ng gala. Ang mga tawanan, ang tunog ng mga baso, at ang musikang jazz ay nagmula sa likod na parang isang kakaibang hangin. Nang iaabot ko na sana ang sigarilyo, narinig ko ang tinig ni Jasmine mula sa pinto. Nakikipag-usap siya kay Ginoong Peterson nang may parehong matamis na ngiti, ngunit ang bawat salita ay matalim na parang piraso ng salamin. Oo, syempre. Ang tatay ni Kenzo ay mabuting tao. Siya ay independent, masipag, pero medyo iba sa amin. Hindi lahat ay sanay sa sirkulo ng mga abogado, alam mo. Naiintindihan ko, sagot ni Ginoong Peterson sa isang tono na medyo maawain. Gayunpaman, ang manual labor ay mahalaga rin. Mahina siyang tumawa. Oo, syempre, hanggat hindi nila nakakalimutan ang kanilang limitasyon. Hindi ko matandaan kung gaano ako katagal nakatayo roon. Naramdaman ko lang na ang hangin sa gabi ay nagpapalamig sa dibdib ko. Limitasyon, sabi niya. Ang limitasyon sa pagitan ng mga may titulo at ng mga may kamay lang. Tiningnan ko ang mga kamay ko, ang makakapal na kalyo, ang mga kuko na may kaunting metal dust. Ipinagmamalaki ko iyon dahil sinuportahan nila ang pamilya ko sa loob ng 30 taon. Ngunit ngayong gabi, ang mga kamay na iyon ay naging simbolo ng inferiority. Bumalik ako sa mesa. Nakikipag-usap si Kenzo sa kanyang mga kaibigan nang may pilit ng ngiti. Umupo ako, sinusubukang hanapin ang tingin niya, ngunit iniiwas niya iyon. Nagkukunwari siyang abala sa kanyang telepono. Naintindihan ko. Natatakot siyang mapahiya, natatakot na malaman ng kanyang mga kaibigan na ang kanyang tatay ay hindi abogado o propesor, kundi isang ordinaryong electrician lang. Bigla, tumigil ang musika. Inanyayahan ng Master of Ceremonies ang bagong kasal na magbigay ng talumpati. Umakyat si Jasmine sa entablado at kinuha ang mikropono. Nag-usap siya tungkol sa pag-ibig, sa mga pangarap, sa pagsisikap na malampasan ang mga pagkakaiba sa buhay. Lahat ay pumalakpak ng malakas, ngunit narinig ko ang double meaning sa likod ng bawat salita. Pagkakaiba sa buhay. Tungkol sa akin ang sinasabi niya. Nang tumutok ang mga ilaw ng direkta sa entablado,
nakita ko ang mga mata ni Kenzo. Hindi siya nakatingin sa akin, kundi sa sahig. Sa isang iglap na pagtanto ko na nawala sa akin ang anak na inakala kong dadalhin ang apelyidong de Guzman ng may pagmamalaki. Si Ginang Reyes, na nakaupo sa isang kalapit na mesa, ay lumingon sa kanyang asawa at bumulong. Nag-aalala ako na baka si Ginoong Ernie ay out of place. Nagkibit balikat ang kanyang asawa. Hayaan mo na, masasanay rin siya. Ang mga taong tulad niya ay hindi madalas magtagal sa mga party. Ininom ko ang beer ko ng isang lagok. Nagsunog iyon sa lalamunan ko. Ang mga taong tulad niya. Ang pariralang iyon ay tumimo ng mas malalim pa kaysa sa kutsilyo. Bigla akong naisip si Esther. Naniniwala siya na makikita ng mga tao ang tunay na halaga ng isang tao kung mamumuhay siya ng may dignidad. Ngunit Esther, mukhang nagbago na ang mundo. Ngayon hindi na mahalaga sa mga tao kung paano ka nabubuhay, kundi kung ano ang suot mo, sa anong mesa ka nakaupo, at anong wika ang sinasalita mo. Tumayo ako, inayos ang aking tie. Isang bagay lang ang nasa isip ko. Kung magtatagal pa ako, gagawa ako ng isang bagay na pagsisisihan ko. Lumabas ako sa teres, huminga ng malalim, at sa sandaling iyon, umaling-awngaw ang boses ni Jasmine sa likuran ko. Hinong Ernie, kailangan nating mag-usap. Lumingon ako. Ang tingin niya ay wala ng peking paggalang. Handa siya para sa darating, at handa rin ako. Nang gabing iyon, bago pa magsimula ang tunay na bagyo, dinala niya ako sa rooftop. Ang liwanag ng buwan ay bumubuhos sa artipisyal na lawa sa likod ng restaurant. Ang tubig ay nagniningning na tila natatakpan ng pilak. Ang musika mula sa loob ay naririnig pa rin, nahahalo sa masayang tawanan na parabang walang sino man ang nakapansin na ang isang ama ay malapit ng mabura mula sa party ng sarili niyang anak. Tumayo si Jasmine ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay magkakabit sa harap ng kanyang dibdib. Ang boses niya ay kasing tuloy-tuloy ng isang taong nagsasalita sa harap ng korte. Ginoong Ernie, sa palagay ko ay oras na para magpahinga na kayo. Nakita niyo na ang seremonya nagpakuha ng litrato. Kumain na kayo. Ang natitira ay sayawan at pag-uusap lang sa pagitan ng mga kasamahan. Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata. Ang boses ko ay tahimik pa rin. At gusto ko lang manatili para makita ang anak kong ngumiti ng ilang minuto pa. Yun lang ang pinuntahan ko. Naiintindihan ko, sabi niya, nawawala ang ngiti. Ngunit ito ay isang napakahalagang event para sa amin. Si Kenzo ay pumapasok sa ibang mundo at ayoko na may makahadlang sa hakbang na iyon. Ako ba ang tinutukoy mo? Tanong ko ng dahan-dahan. Tahimik si Jasmine sa loob ng isang sandali pagkatapos ay tumango. Oo, tatay niya kayo at iginagalang ko iyon, pero magkaiba tayo. Ayoko na isipin ng mga kasamahan ko na ako ay mula sa isang lower class. Mahina akong tumawa. Lower class. Hindi ko alam na may batas na nagtatakda na ang kuryente ay dapat dumaloy mula sa mayaman patungo sa mahirap. Kumunot ang noo niya. Huwag mong bigyan ng maling kahulugan ang mga salita ko. Maaari kayong maging mapagmataas sa inyong trabaho, ngunit pakiusap. Intindihin nyo, ang gabing ito ay hindi tungkol sa inyo. Ito ay tungkol sa amin. Mga taong nagtatayo ng kinabukasan, mga taong may pinag-aralan, may posisyon. May posisyon, inulit ko. Nakatingin sa malayo sa mga maliwanag na ilaw ng ballroom. Kaya ayon sa iyo, ang tatay ng asawa mo ay isang gusot sa perpektong litrato ng kasal. Kinagat ni Jasmine ang labi niya, sinusubukang panatilihing mahina ang boses, ngunit hindi maitago ang kanyang paghamak. Ernie, ayoko na maging awkward ang mga bagay. Umalis na lang kayo ng maaga. Maiintindihan ng mga tao. Sasabihin nilang pagod kayo. Iyan ang pinakamahusay na paraan para maging maayos ang lahat. Tinitigan ko siya ng matagal. Sa likod ng perpektong make-up, malinaw kong nakita ang isang babaeng natatakot na mabunyag na hindi siya nababagay sa mundong sinubukan niyang pasukin. Ngunit sa halip na labanan ang kanyang pagkatao, pinili niyang tapakan ng iba para umakyat ng isang baitang pa. Hindi ako gumalaw. Hindi ako pagod, Jasmine. Nandito ako dahil binayaran ko ang party na ito sa halos 1 taon ng pagtatrabaho. At kung ikinahihiya mo yon,
Dapat ay ikinahihiya mo ang sarili mo. Namula ang mukha niya. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa galit. Talaga bang hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko sa iyo? Naiintindihan ko, syempre. Sinasabi mo sa akin na umalis. Mariin niyang isinara ang mga ngipin. Oo, kung gusto mong marinig ng direkta, umalis ka na dito. Ikinakahiya mo ako sa harap ng lahat. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mga glass door at sa sandaling iyon, tila tumigil din ang musika ng ballroom. Lumingon ako at nakita ko si Kenzo na nakatayo ilang hakbang ang layo, ang mukha ay walang dugong-dugo. Nauutal si Jasmine. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko ang totoo, sigaw niya. Ayokong sirain ng tatay mo ang gabi natin. Ang mundo sa paligid ko ay nanatili sa ganap na katahimikan. Hindi ako nakarinig ng musika o boses. Ang tinig lang ni Esther na tila nagmula sa kung saan, malambot at malungkot. Kapag nakalimutan ng isang tao ang pasasalamat, huwag kang magalit. Hayaan mo siyang matuto sa presyo ng paglimot. Dahan-dahan akong nagbuga ng hininga. Sa isip ko, isang desisyon ang bagong nag-apoy. Wala nang sumasayaw sa ballroom. Tumigil ang musika sa kalagitnaan ng isang kanta na para bang pinutol ang kuryente. Daan-daang tao ang nakatingin sa terrace kung nasaan ako. Si Jasmine ay humihinga pa rin ng mabilis. Ang mukha ay maputla sa galit, habang si Kenzo ay nanatiling walang galaw na parang isang estatwa. Wala akong sinabing isang salita, isinubo ko lang ang kamay ko sa bulsa ko, inayos ang aking tie, at inilabas ang aking telepono. Ano ang ginagawa ninyo? Tanong ni Jasmine sa nanginginig na boses. Tumatawag sa isang kaibigan, sagot ko. Isang taong lubos na makaiintindi sa limitasyon na binanggit mo lang. Dinayal ko ang numero ni Ricardo Cardo Santiago, ang manager ng aking account sa First National Bank, isang taong ang pangalan lang ay nagpapahiwatig na mahalaga ang tawag. Nang sumagot si Ricardo, inilagay ko sa speakerphone. Ang boses ko ay kasing kalmado na para bang nagbabasa ako ng kontrata. Cardo, gusto kong i-activate ang special clause sa dalawang student loan, ang mga account ni Kenzo de Guzman at Jasmine Reyes. Total repayment, immediate effect. Ang buong terrace ay natahimik. Kumunot ang noo ni Jasmine. Anong loan? Hindi ako tumingin sa kanya, nagsalita lang ako sa telepono. Hinihiling ko ang kabuuang pagbabayad ng capital at interest ng may agarang bisa. Nag-alinlangan si Ricardo. Ernie, sigurado ka ba? Alam mong pidin 18,000 iyon sa kabuuan. Tumango ako. Sigurado ako. Ipinabatid lang nila sa akin na hindi na nila kailangan ang aking partisipasyon sa kanilang buhay. Iginagalang ko lang ang kanilang kagustuhan. Umalis si Jasmine ng isang hakbang. Nagsisinungaling kayo. Hindi ako kailanman humiram sa inyo. Humarap ako sa kanya. Ang ilaw ay nagre-reflect sa aking mga mata na parang apoy. Hindi? Kung ganoon, sino sa tingin mo ang nagbayad ng 30 taon mong pag-aaral ng law sa Ateneo Law School sa halagang PIPU 3.5M bawat taon? Sino ang nagbayad ng review course mo para sa bar exam, ng laptop, ng apartment mo malapit sa universidad, at ng kotse na minamaneho mo? Nanginginig ang mga labi niya. Akala ko ang mga magulang mo ay nagbayad ng 500,000 bawat taon ang natitira, PAP 3M bawat taon, ako iyon. Lumapit si Kenzo na may putol-putol na boses. Tatay, totoo ba na binayaran mo rin ako? Tumango ako. PIPU 150,000 bawat buwan, sa loob ng 30 na taon, walang mintis na bayad. Itinaas ko ang telepono para ipakita sa kanila ang transfer history. Ang bawat linya ay malinaw. Setyembre 15, 2021. Transfer PIP 150,000. Oktubre 15, 2021. Transfer PIP 150,000. Nobyembre 15, 2021. Transfer PIP 150,000. Nauutal si Jasmine. Hindi maaari. Hindi ko alam. Oo, syempre hindi mo alam. Putol ko. Dahil hindi ka kailanman nagtanong. Hindi nagtatanong ang mga tao kung saan nanggagaling ang pera kapag sa tingin nila ay deserve nila iyon. Walang humihinga. Ang mga panauhin sa loob ay nagsisiksikan na ngayon. Ang mga telepono ay nasa kamay. Ang mga flash ay kumikislap.
Narinig ko ang ilang bulungan. Siya ang biyenan. May utang sila sa kanya. Ibinalik ko ang tawag. Ibinalik ko ang telepono sa bulsa ko at sinabi ng mahina, "Simula ngayon, kayo ng asawa mo ay may 30 araw para magbayad. Kung ituturing ninyo akong batik, linisin ninyo iyon gamit ang sarili ninyong pera." Tuluyan nang umatras si Jasmine. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy habang nakatitig sa akin si Kenzo na may halo ng pagkalito at hiya. Tumalikod ako nang hindi na nagsasabi pa ng isang salita. Naglakad ako sa gitna ng karamihan na nagbigay daan sa akin, nakikinig lang sa mga putol-putol na bulungan. Mahinang sinabi ng isang babae, "Hindi kailangang sumigaw ng tatay na iyon, ang kailangan lang niya ay sabihin ng totoo." Bumaba ako sa hagdan, ang malamig na hangin ay humahampas sa mukha ko, ngunit sa loob nakaramdam ako ng kakaibang init. Marahil dahil naon ko lang ang switch ng unang leksyon na kailangang matutunan ng anak ko para sa kanyang sarili, ang leksyon tungkol sa presyo ng kawalang pasasalamat. Naaalala ko pa ang ilaw sa ballroom nang bumukas ang glass door matapos ang sigaw ni Jasmine, ang mga panauhin ay nanatiling tahimik. Tumigil ang musika sa kalagitnaan ng isang kanta. Ang maririnig lang ay ang mahinang tunog ng mga baso. Lumingon ako para tumingin, isang dagat ng mga matang curious, maawain, natatakot, ngunit kakaiba, wala nang tumatawa. Nanginginig si Jasmine, ang mga labi ay maputla, ang kanyang tingin ay tumatakbo, sa silid na parang naghahanap ng labasan. Sinubukan niyang sumigaw muli, na parang inililigtas ang kanyang dangal. "Hindi ninyo maaaring gawin iyan, kasal ng anak ninyo iyan," sumagot ako. Ang boses ko ay kasing lalim at kasing hina na tanging ang pinakamalapit lang ang nakarinig sa akin. At ito rin ang pera na binayaran ko para makadalo ang anak ko sa kasal na ito. Hindi ako sumigaw, sinabi ko lang ang totoo, ngunit umalingaw-ngaw iyon sa hangin na parang kulog. Lumapit si Kenzo na ang mukha ay maputla. "Tatay, totoo ba na binayaran mo ang lahat para sa aming dalawa?" Tumango ako. "Hindi para magkaroon ng pasasalamat kundi para magkaroon kayong dalawa ng pagkakataon na lumipad ng malayo. Ngunit kung gagamitin ang mga pakpak na iyon para hamakin ang lupa, baka mali ang pagkonekta ko sa circuit." Ang linyang iyon ang nagpatahimik sa buong ballroom. Bumulong ang isang panauhin. Tama siya. Sino ang maaaring magpaalis sa isang tatay na tulad niyan? Lumapit si Ginang Reyes, sinusubukang manatiling kalmado. "Ernie, pakiusap, huwag na tayong gumawa ng gulo. Maaari tayong mag-usap ng pribado para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan." Humarap ako sa kanya. Ang boses ko ay hindi mas malakas, ngunit kasing talim ng isang kislap ng kuryente. "Walang hindi pagkakaunawaan. Tama ang sinabi ninyo. Isang issue ito ng image, hindi ba? Tinutulungan ko lang kayo na ipakita ang tunay ninyong image." Pagkatapos ay humarap ako kay Jasmine. "Sabi mo ako ay ignorante. Tama, wala akong titulo ng abogado, wala akong PhD. Ngunit alam ko kung ano ang kontrata at naiintindihan ko ang clause na sinira mo lang. Ang clause ng paggalang." Nagsimulang umiyak si Jasmine. Ang kanyang mukha ay nabahiran ng maskara at nauutal. "Ikinakahiya ninyo ang anak ninyo." Tiningnan ko si Kenzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. "Hindi, Jasmine, ikinahiya mo siya. Binuksan ko lang ang ilaw para makita niya." Inilabas ko ang telepono ko, binuksan ang bank application, at ipinakita iyon kay Ginoong Peterson, ang panauhing pinakamalapit, ang ngumiti sa akin ng magalang noong hapunan. "Maaari ba ninyong kumpirmahin kung ano ang sinasabi ng linyang ito?" Tiningnan niya at tumango. "Monthly transfer, private education loan, Kenzo de Guzman and Jasmine Reyes, 37 times, without missing a single month." Kumalat ang bulungan sa ballroom na parang agos ng kuryente sa isang metal network. Bumagsak si Jasmine sa isang silya, tinakpan ang mukha niya ng kanyang mga kamay. Umalis si Ginang Reyes na ang mukha ay maputla. Si Kenzo ay nanatiling paralisado. Ang mga labi ay gumagalaw ng hindi makapagsalita ng isang salita. Dahan-dahan akong umalis sa ballroom, iniwan ang isang halo ng mga tingin, awa, takot at kaunting paghanga. Habang naglalakad ako patungo sa parking lot,
narinig ko ang isang taong nagsasabi ng mahina sa likuran ko. May mga kidlat na hindi nakamamatay, ngunit sinusunog ang lahat ng kasinungalingan. Hindi ako lumingon, sumakay lang ako sa kotse, inandar ang makina at nakita ang mga ilaw ng kasal na nawawala sa rearview mirror. Ang anak ko ay nandyan pa rin, nawawala sa gitna ng mga ilaw ng iba. Ako, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko na ang kadiliman sa harap ko ay mas magaan kaysa sa mga ilaw na iniwan ko. Nagmaneho ako ng dahan-dahan sa kalsada sa tabi ng lawa. Ang mga ilaw sa kalsada ay nagre-reflect sa tubig, dilaw na mga batik na nagiging malabo sa windshield. Hindi ko binuksan ang radyo o inisip ang mga tawanan o palakpakan ng kasal. Isang tunog lang ang naririnig ko, ang tunog ng sarili kong katahimikan. Sabi nila, ang katahimikan ay ginto. Ngunit ng gabing iyon, mabigat iyon na parang tingga. Sa tuwing naaalala ko ang mukha ni Kenzo, nakakaramdam ako ng kirot sa puso. Walang sinabi ang bata nang ininsulto ako ni Jasmine. Hindi niya ako ipinagtanggol, hindi niya siya pinigilan. Nanatili lang siya roon na parang isang batang nawawala sa karamihan na hindi na niya nakikilala. Nagtaka ako, Esther. Kung buhay ka, ano ang gagawin mo? Pagdating sa bahay, pinatay ko ang makina, ngunit nanatili ako sa kotse. Ang maliit na bahay ay madilim. Ang ilaw lang ng porch ang nagpapaliwanag sa aming kupas na litrato ng kasal. Pumasok ako at binuksan ang ilaw ng kusina. Ang amoy ng lumang pintura, ang pamilyar na amoy ng langis ng makina ay nahalo sa isang kawalang pangalan. Inilagay ko ang mga susi sa mesa at binuksan ang laptop ko. Sa screen ay ang listahan ng mga bayad na maingat kong iningatan sa loob ng nakaraang 3 taon. Ang bawat linya ay isang buwan ng buhay ko. P150,000 para kay Kenzo, P3,000 sa kabuuan para kay Jasmine. Naitala ko ang bawat detalye para lumipad sila ng mas mataas. Ngayon, sa pagtingin dito, ang bawat numero ay parang isang hiwa sa palad ko. Tiningnan ko ang seksyon ng gastos sa kasal. P500,000 para sa lugar, P500,000 para sa banquet, P400,000 para sa photographer. Naaalala ko na nang lagdaan ko ang kontrata, nagtanong ang manager, "Gusto ba ninyong lumabas ang pangalan ninyo sa bill?" Umiling ako. Hindi na kailangan, ilagay nyo lang family of the groom. At ngayon, ang family of the groom ay pinaalis sa sarili niyang party. Binuksan ko ang isang drawer at kinuha ang bote ng bourbon na binili ni Esther bago siya mamatay. Sinabi niya sa akin, "Itabi mo, inumin mo kapag nagtapos ang anak natin sa unibersidad." Ginawa ko yon. Hindi ko lang inaasahan na pagkatapos ng unibersidad, magtatapos din ang anak ko sa leksyon ng kawalang pasasalamat. Nagsalin ako ng isang maliit na baso, dahan-dahang sinipsip. Nagsunog ang lalamunan ko, ngunit ang puso ko ay nanatiling malamig. Sa ulo ko, muling umalingaw-ngaw ang boses ni Esther. Kung isang araw makalimutan ng anak natin ang pasasalamat, huwag mo siyang saktan o sigawan. Hayaan mo ang buhay ang magturo sa aking lugar. Tiningnan ko ang paligid ng bahay. Napakatahimik na naririnig ko ang tiktak ng orasan. Sa sulok ng mesa ay nandyan pa rin ang scratch na ginawa ni Kenzo noong bata pa siya. Nagpa-practice kung paano ikonekta ang isang circuit. Noong una, naisip kong ayusin iyon, ngunit nagpasya akong iwan iyon bilang bakas ng kanyang pagkabata. Ngayon, sa pagtingin dito, parang isang lumang sugat, tuyo. Ngunit masakit sa pinakamaliit na pagdampi. Sumulat ako ng ilang linya sa isang lumang notebook na may kupas na leather cover. September 15, 2024. Ngayon ay nawala sa akin ang anak ko, ngunit marahil ay nailigtas ko lang ang taong magiging siya. Isinara ko ang notebook at bumuntong hininga. Walang luha o galit, tanging isang labis na pagod, na para bang ang lahat ng kuryente sa katawan ko ay namatay. At sa kadilimang iyon alam ko, nagsisimula pa lang ang leksyon. Kinabukasan, sumikat ang araw sa mga kurtina, ngunit ang bahay ay nanatiling malamig. Nagtimpla ako ng kape at umupo sa mesa ng kusina, ang parehong lugar kung saan sa loob ng mahigit 10 taon ay nag-aalmusal kami ni Kenzo bawat araw bago siya pumasok sa paaralan. Sa dingding ay
Nakasabit pa rin ang litrato niya sa college graduation, asul na toga, nagniningning ng ngiti, at ako sa likod na ang kamay ay nasa balikat niya. Ngayon, sa pagtingin dito, nakita ko sa aking mga mata noon ang buong buhay ng pagtitiwala. Napakatagal akong nakatingin na lumamig ang kape. Sa labas maingay na dumadaan ang mga kotse, ngunit sa loob ng bahay, ang lahat ay nanatili sa isang katahimikan. Muli kong binuksan ang laptop, sa pagkakataong ito hindi para tingnan ang mga bill, kundi para harapin ang katotohanan. Ipinagpalit ko ang napakaraming taon ng buhay ko para sa tinatawag ng iba na social status. Baka nagkamali ako sa pag-aakalang kung magsisikap ako ng husto, hindi makakalimutan ng anak ko ang kanyang pinagmulan. Sa folder The Future of Kenzo, iningatan ko ang lahat mula sa kontrata ng matrikula, mga bill ng upa hanggang sa mga resibo ng textbook. Napakamaingat ko, hindi para bawiin iyon, kundi para ipaalala sa sarili ko. Ako ay kapaki-pakinabang. Tinutulungan ko pa rin ang anak ko na umasenso. Ngunit ngayon, ang bawat numero sa screen ay parang isang saksak. Binuksan ko ang isa pang file. Esther Oldpick. Isang litrato ng asawa ko na kinuha sa shop noong araw na tinanggap si Kenzo sa universidad. Nakasuot siya ng asul na jacket na may mantsa ng pintura, may hawak na tasa ng kape at may mabait na ngiti. Naaalala ko ng perpekto ang sinabi niya ng araw na iyon. Mahal na gawa natin. Ang anak natin ay magkakaroon ng ibang buhay. Ngumiti rin ako, hindi iniisip na ang ibang buhay na iyon ay isang lugar kung saan ituturing nila kaming parang mga estranghero. Bigla, nag-vibrate ang telepono. Ipinakita ng screen ang pangalan ni Kenzo. Nag-alinlangan ako ng ilang segundo at pagkatapos ay sinagot. Ang boses niya ay paos at nanginginig. Tatay, I'm sorry. Nagpapanik si Jasmine. Ang press ay walang tigil sa pagtawag. May nag-record ng video kagabi at in-upload sa internet. Nakita ng lahat ng party ang lahat. Wala akong sinabi. Pinakinggan ko lang ang kanyang mabilis na paghinga. Natatakot siyang mawalan ng trabaho, tatay. Takot na kansilahin ang kontrata niya sa law firm. Umiiyak siya. Ang mama niya ay sinusubukang aliwin siya. Ipinikit ko ang mga mata ko. Ang boses ko ay tahimik. Kenzo, isang bagay lang ang itatanong ko sa iyo. Nang sabihin ng asawa mo na ako ay ignorante, na hindi ako nararapat na nasa party niya, nasaan ka? Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Narinig ko siyang huminga ng malalim at pagkatapos ay bumulong. Gusto ko lang sana na maiwasan ang mas malaking problema. Ibig sabihin ba niyan ay pinili mong manahimik? Hindi ko alam ang gagawin. Hindi mo alam o nahiya ka sa akin? Ang tanong na iyon ang nagpabigat sa hangin. Pagkatapos ng matagal na sandali, sinabi niya ng mahina, Tatay, nagkamali ako. Hindi ko alam na sasabihin niya ang mga bagay na iyon. Sumagot ako. Ang pagkakamali ay hindi na hindi mo siya pinigilan, kundi nakalimutan mo kung sino ang nagdala sa iyo sa lugar kung nasaan ka ngayon. Narinig ko ang kanyang mahinang pag-iyak, ngunit sa halip na galit, pagod lang ang naramdaman ko. Kenzo, huwag kang mag-sorry. Hayaan mo ang buhay ang magturo sa iyo, tulad ng hiniling sa akin ng mama mo. Ang mga bill na iyon ay ang leksyon ngayon, at ang bawat leksyon ay may presyo. Ibinalik ko ang tawag, inilagay ang telepono sa mesa, at tumingin sa likod bahay. Sa lugar na iyon, mga taon na ang nakalipas, tinuruan namin ni Esther si Kenzo na magpalipad ng saranggola. Ngayon, ang hangin lang ang umiihip sa lumang thread, bumubulong na parang paalala, ang lumilipad ng napakataas at nakakalimot sa kanyang pinagmulan, maaga o huli ay mapuputol ang thread. Nang tanghaling iyon, habang nagre-review ako ng ilang kontrata sa electrical repair sa shop, walang tigil sa pag-vibrate ang telepono ko. Mga mensahe, tawag, notification mula sa social media ay dumarating ng sunod-sunod na, para bang may nag-on ng switch para makita ng buong mundo ang mga bagay ng pamilya ko. Sa screen ay may isang maikling video, si Jasmine, na sumisigaw ng layas dito sa gitna ng kasal, sinundan ng eksena ng tawag ko. Ang boses ko ay tahimik na nagsasalita tungkol sa P18,000.
at isang immediate payment clause. Daan-daang comment, libu-libong beses na ibinahagi. May naglagay ng headline, Nobya. Pinaalis ang biyenan sa party, hindi alam na binayaran niya ang career niya sa law. Hindi ko alam kung tatawa o bubuntong hininga ako. Tumawag ang anak ko ilang minuto pagkatapos. Ang boses niya ay isang gulo. Tatay, hindi ko alam na lalaki ito ng ganito. Ang mga dyaryo, ang radyo, lahat ay nag-uusap tungkol dito. Nagpapanik si Jasmine, nagtatago sa kanyang kwarto. Baka dapat siyang manatili roon at mag-isip, sagot ko sa malalim na boses. Nagmakaawa siya. Tatay, nakikiusap ako sa inyo na huwag nang magsalita pa sa media. Nagtatanong sila kung totoo bang ipinahiram ninyo ang pera, kung may mga papel kayo. Mahina akong tumawa. Anak, electrician ako. Palagi akong nagtatrabaho gamit ang mga papel. Walang kuryente ang ligtas ng walang mga papel. Nang hapon, nag-publish ang Manila Times ng isang artikulo. Ang kasal na naging leksyon tungkol sa klase at pasasalamat. Nagsulat sila ng neutral, ngunit hindi ang mga comment. Ang tatay na iyon ay isang lalaki ng siglo. Kung ako siya, mas marami pa ang gagawin ko. Kailangan ng mundo ng mas maraming tatay na tulad niya. Samantala, sumabog ang social media account ni Jasmine. Nag-post siya ng status, I'm being defamed. Ang tinatawag niyang tulong ay financial manipulation. Sa ibaba, nagtatalo ang mga tao ng matindi, ngunit pagkatapos ay isa-isa, nagsimulang magsalita ang mga saksi ng party. Si Judge Martinez, si Ginoong Peterson, si Ginang Anderson, ang mga nakaupo malapit sa teras, lahat ay nagkumpirma. Nandyan lang siya, sinasabi ang totoo, hindi nag-iinsulto sa sinuman. Ang nobya sa kabilang banda ay sumisigaw, tinatawag siyang ignorante. Nang gabi, inanunsyo ng law firm kung saan magsisimula sana si Jasmine na pansamantalang sinuspinde ang kanyang kontrata hanggat hindi na-verify ang kanyang ethics. Muling tumawag si Kenzo, ang boses ay walang buhay. Tatay, sinuspinde siya. Nawala na ang lahat sa kanya. Naririnig mo ba ako? Nanahimik ako sa loob ng isang sandali. Hindi, Kenzo. Hindi nawala ang lahat sa kanya. Ang maskara lang ang nawala. Tumingin ako sa labas ng shop. Ang liwanag ng paglubog ng araw ay nagpapaliwanag sa mga rolyo ng tanso na maayos na nakasalansan. Simple ang mundo ko. Kung naputol ang isang kable, ikinokonekta ko itong muli. Ngunit ang puso ng mga tao ay hindi ganoon kadali. Tatay, ano ang gagawin ko ngayon? Tanong niya sa mahinang boses. Matutong akuin ang responsibilidad, kayong dalawa. At hindi na ako magsasalita pa ng isang salita. Ang ilaw ay sa inyo na ngayon. Tingnan ninyo kung saan iyon nagpapaliwanag. Ibinalik ko ang tawag. Umupo ako sa desk ko. Sa labas ng shop, ang paglubog ng araw ay bumabagsak na parang isang agos na nawawala sa kadiliman, ngunit sa isang lugar, alam ko. Ang leksyon na sinimulan ko kagabi ay patuloy pa rin, tuloy-tuloy, na parang isang underground circuit na imposibleng putulin. Kinabukasan, nagising ako ng mas huli kaysa karaniwan, hindi dahil sa pagod, kundi dahil ang bahay ay biglang naging napakatahimik. Ang katahimikan ng isang taong hindi na kailangang magpatunay ng kahit ano. Nagsalin ako ng kape, binuksan ang telebisyon at tulad ng inaasahan, ang aming kwento ay nasa lahat ng balita. Sa lokal na channel, binasa ng isang anchor ang video ng nobya na pinaalis ang biyenan na nagbayad ng pag-aaral nilang dalawa ay nag-viral na may mahigit 2 milyong views. Pagkatapos ay inulit nila ang eksena kung saan tumalikod ako at umalis sa party. Nakita ko ang imahe ko sa screen. Ang likod ay bahagyang nakayuko. Ang mga hakbang ay mabagal, ngunit ang tingin ay tahimik. Walang galit, walang pagyayabang. May nag-comment sa maliit na box sa screen. Hindi iyan paghihiganti, iyan ay dignidad. Muling tumunog ang telepono. Si Cardo Santiago, ang manager ko sa bangko. Ernie, gusto ko lang malaman mo na ang buong opisina ko ay nag-uusap tungkol sa iyo ngayon. At isa pa, ang ginawa mo ay ganap na legal. Wala silang paraan para idemanda ka. Tumawa ako. Cardo, hindi ko iyon ginawa para manalo sa kaso. Gusto ko lang na maintindihan nila ang halaga ng 1 piso sa sandaling ginastos nila iyon
nang hindi alam kung sino ang nagpawis para doon. Gayunpaman, sagot ni Cardo, binigyan mo ng leksyon ang buong lungsod. Ibinalik ko ang tawag at tumingin sa likod bahay. Ang lumang puno ng oak ni Kenzo ay nandyan pa rin, kung saan minsan akong nagbitay ng isang duyan na gawa sa gulong para sa kanya. Napakaraming taon na ang lumipas at ang lubid ay nananatiling matibay sa kabila ng ulan at hangin. Ngunit ang ugnayan sa pagitan ng ama at anak sa isang gabi ay halos naputol. Nang tanghaling iyon, muling tumawag si Kenzo. Ang boses niya ay paos. Tatay, lahat sa dating law firm ni Jasmine ay nag-uusap. Sinasabi ng ilan na sinungaling siya. Ang iba ay tinatawag kanilang tyrant. Hindi niya iyon matiis. Nag-iisip siyang idemanda ka. Bumuntong hininga ako. Kung gusto niyang magdemanda, hayaan mo siyang gawin iyon. Ngunit tandaan niya kung ano ang hawak ko sa aking mga kamay. Isang kontrata, isang lagda at ang aking karangalan. Nanahimik siya at pagkatapos ay sinabi ng mahina, Tatay, hindi ko talaga alam na aabot ito ng ganito kalayo. Lahat ay nasisira. Hindi anak, sabi ko ng mahina. Ang peke lang ang nasisira, ang totoo ay nananatili. Nang hapong iyon, dumaan ang isang kapitbahay at dinala sa akin ang printed na dyaryo. Sa front page ay may litrato ko na umaalis sa country club na may headline, Ang tatay na nagturo sa manugang ng leksyon ng pasasalamat. Sa ibaba, nagkomento ang columnist, Sa lipunan ngayon, kung saan mas pinahahalagahan ang mga titulo kaysa sa pagkatao, baka kailangan natin ng mas maraming tao na tulad ni Ernesto de Guzman para paalalahanan tayo na ang kaalaman ay hindi karunungan at ang pera ay hindi makakabili ng paggalang. Tinuwid ko ang dyaryo at ngumiti sa sarili ko. Hindi dahil sa pagmamalaki, kundi dahil naalaala ko si Esther. Kung buhay siya, marahil ay sasabihin niya, Tingnan mo, minsan kailangan mo lang manahimik sa tamang sandali para pakinggan ka ng lahat. Sumipsip ako ng kape, nakatingin sa liwanag ng araw na pumapasok sa bintana. Ang maliit na bahay ay biglang naging mas maliwanag. Hindi dahil mas maganda ang araw, kundi dahil alam kong ang ilang anino ay nawawala lang kapag binuksan ang ilaw ng katotohanan. Nang hapong iyon, tila alam ng lungsod ang kwento ko. Sa bawat coffee shop na dinaanan ko, nagkokomento ang mga tao. Tama ang ginawa ng elektrisyan na iyon. Ang ilan ay tumatango pa. Minsan ang pinakamahal na leksyon ay ang presyo na kailangang bayaran ng isang tao para sa kanyang sarili. Ngunit sa gitna ng suporta ay mayroon ding ibang boses. Ang ilang kabataan ay sumusulat sa internet. Sumobra siya. Ginamit niya ang pera para hiyain ang iba. Binasa ko iyon at ngumiti lang. Kailangan ng bawat henerasyon na hawakan ang isang outlet para maintindihan kung gaano kalakas ang kuryente. Nang gabi, habang inaayos ko ang shop, tumawag si Judge Maria Martinez. Ang boses niya ay malalim at kalmado. Ernie, naging saksi ako sa lahat ng nangyari ng araw na iyon. Maaaring i-edit ng press, ngunit hindi ako nakakalimot. Kung susubukan ni Binibining Jasmine o ng sinuman na idemanda ka, magte-testify ako para sa'yo. Mahina akong tumawa. Salamat ma'am, ngunit ayoko na gawing legal battle ito. Gusto ko lang na maintindihan ng anak ko ang hindi itinuturo ng unibersidad. Ang paggalang ay hindi kailanman libre. Gayunpaman, sabi niya, dapat kang maghanda. Naghahanap siya ng abogado. Sa katunayan, hindi nagtagal, ipinadala sa akin ni Cardo Santiago ang kopya ng isang legal document. Dito inakusahan ako ng abogado ni Jasmine ng coercion at pagsasamantala sa aking posisyon sa pamilya para magmanipulate. Binasa ko ang bawat linya ng maingat at pagkatapos ay tumawa. Isang law student na nagtapos ng may honors at nakalimutan na ang sarili niyang lagda ay isa ring ebidensya. Cardo, oo. Sagot niya sa isang tono sa pagitan ng biro at inis. Pinuputol niya ang sarili niyang power cable. Nang gabing iyon, muling dumating si Kenzo. Mukha siyang payat, ang mga mata ay pula. Tatay, desperado si Jasmine. Sabi niya kung hindi titigil ang press, hindi siya tatanggapin sa Bar Association. Umupo ako sa isang silya at tiningnan ang anak ko.
Anak, ayoko na siya ay mabigo, ngunit minsan ang pagkabigo ay ang simula ng kamalayan. Tahimik ako sa loob ng 3 taon, naniniwala na ang kabaitan ay susuklian. Ngayon alam ko na ang katahimikan ay mayroon ding presyo. Yumuko siya at sinabi ng mahina, "Tatay, nagkamali ako. Hayaan ko ang iba ang magdesisyon kung anong klase ang kinabibilangan mo." Tinapik ko ang balikat niya, kasing hina ng pagdampi sa isang manipis na kable. Nagkamali ka, ngunit ang isang putol na kable ay maaaring muling ikonekta. Ang tanong ay, handa ka bang kaskasin ang sunog para ikonekta itong muli? Nang umalis si Kenzo, tumingin ako sa pintuan ng shop. Sa labas, nagsimulang umulan. Ang mga patak ay tumunog sa metal roof. Umupo ako ng tahimik, nakikinig sa tunog ng ulan na nahahalo sa tunog ng bakal sa puso ko. Madalas sabihin ni Esther, ang ulan ay hindi nagtatangi sa pagitan ng mga bubong, ngunit ang marunong lang magtago ang hindi mababasa. Bumuntong hininga ako. Marahil ngayon ay nililinis ng ulan ang natitira pang kasinungalingan. Bukas, kung talagang gusto ni Jasmine ng komprontasyon, hindi ako matatakot dahil mas maganda ang hustisya kaysa huli. Pagkaraan ng 2 araw, sa isang maulap na umaga, huminto ang isang kotse sa harap ng bahay ko. Tumingin ako sa bintana at nakita si Kenzo na bumaba muna at pagkatapos ay si Jasmine. Nakasuot siya ng kulay abong coat, ang buhok ay mabilis na nakatali, ang mukha ay maputla at ang mga mata ay pula na parang umiyak siya sa buong gabi. Wala nang bakas ng mapagmataas na nobya ng araw na yon. Isang babae lang na nanginginig sa takot at hiya. Binuksan ko ang pinto. Wala akong sinabi. Sinenyasan ko lang sila na pumasok. Umupo sila sa mesa ng kusina kung saan naghahanda ng almusal si Esther. Ang hangin ay mabigat. Ang tik-tak ng orasan sa dingding ay naririnig sa bawat segundo. Si Jasmine ang unang nagsalita sa nanginginig na boses. Ginoong Ernie, alam kong nagkamali ako, ngunit ang lahat ng ito ay nawala sa kontrol. Nawala ang trabaho ko. Binawi ng firm ang kontrata. Hindi ako tinitigilan ng press. Pakiusap, tumigil na kayo. Tiningnan ko siya. Ang mga mata ko ay wala ng galit, pagod lang. Wala na akong ginagawa, Jasmine. Ang mga salita mo ng gabing iyon ang nagsimula sa agos na ito. Hayaan ko lang itong sundin ang natural na takbo nito. Action and consequence. Yumuko siya. Ang mga luha ay dumadaloy. Hinawakan ni Kenzo ang kamay niya at sinabi ng mahina, "Tatay, alam niya na nagkamali siya. Ako rin, ngunit pakiusap, huwag ninyong hayaan na sirain ito ang lahat." Humarap ako sa kanya sa malalim na boses. "Kenzo, ang sumira dito ay hindi ang mga dyaryo, kundi ang katahimikan mo nang tawagin niyang ignorante ang tatay mo." Pareho silang yumuko. Tumayo ako, binuksan ang isang cabinet at kinuha ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Inilagay ko iyon sa mesa. Sa loob ay ang lahat ng mga papel, ang kontrata ng loan, ang mga statement ng transfer, ang mga bill ng matrikula, ang mga bill ng kasal. Ang bawat pahina ay may petsa, oras, lagda, isang malinaw na numero. Iniingatan ko ito hindi para ipamukha sa inyo. Gusto ko lang na isang araw, kapag sapat na kayong nanginginig na hinawakan ni Jasmine ang unang pahina. Ang kanyang mga mata ay tumakbo sa mga halaga. HP2M na matrikula bawat taon, PASP 600,000 para sa review course, PASP 80,000 para sa isang laptop, PASP 250,000 para sa damit pang kasal. Umiyak siya. Wala akong ideya na ganun pala karami. Hindi madalas magkaroon ng ideya ang mga tao, sagot ko, dahil sanay silang tumanggap ng hindi nagbibilang. Umiyak siya ng mahina at pagkatapos ay sinabi ng mahina, "Napakahiya ko, Ginoong Ernie. Talagang naniniwala ako na mas mahusay ako, na ang pagkakaroon ng mas maraming pag-aaral ay nangangahulugang mas maraming alam. Ngunit lumalabas na ako ang pinaka-ignorante sa silid na iyon ng araw na iyon." Muli akong umupo, nagsasalita ng dahan-dahan. "Hindi ko kailangan ng apology, Jasmine. Kailangan ko lang natandaan mo na ang kaalaman ng walang pasasalamat ay isang walang laman na anino lang.
Madalas sabihin ni Esther, kung may naglakas loob na yumuko para umamin ng isang pagkakamali, huwag mo na siyang tapakan pa. Bumuntong hininga ako, nakatingin kay Jasmine na pinupunasan ang kanyang luha. Ayos lang. Ayoko na sirain ang kinabukasan ng sinuman. Maaari mong i-renegotiate ang pagbabayad ng utang kay Cardo, ngunit pumunta ka para lumagda sa sarili mo at lumagda ng may katapatan, hindi may pagmamalaki. Tumingin si Jasmine na may luha sa mata. Salamat, Gino. Bahagya akong tumango. Ang boses ko ay mas mahina. Walang anuman, magbayad ka gamit ang iyong mga aksyon. Ang kusina ay natahimik. Sa labas, ang araw ng tanghali ay pumapasok sa bintana, nagpapaliwanag sa mga puting papel na kasing ningning ng ilaw ng kuryente. Esther, naisip ko, baka tama ka. Minsan ang pagpapatawad ay isa ring paraan para magturo. Kinabukasan umupo ako sa porch na may isang tasa ng umuusok na kape sa kamay. Ang hangin ng simula ng taglagas ay sariwa. Ang langit ay tahimik. Ang maririnig lang ay ang bulong ng mga dahon ng puno ng oak. Ito ang porch kung saan umuupo si Kenzo para mag-aral noong bata pa siya. Kung saan tinuruan ko siya na balatan ang mga kable ng tanso. Ikonekta ang dalawang dulo ng isang circuit para bumukas ang ilaw nang walang short circuit. Ngayon, ang bata ay nakaupo roon muli, mas malaki, mas pagod at mas tahimik kaysa kailanman. Dumating siya ng maaga, nakasuot pa rin ng gusot na shirt kahapon, ang mga mata ay nakalubog dahil sa kawalang tulog. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko siyang basagin ang katahimikan. Pagkatapos ng matagal na sandali, bumuntong hininga siya. Tatay, hindi makatulog si Jasmine. Walang tigil siyang umuulit na sinira niya ang lahat. Naghahanap siya ng bagong trabaho. Kahit ano. Sabi niya gusto niyang magsimula muli. Gusto niya ng forgiveness ninyo. Sumipsip ako ng kape, nakatingin sa malayo. Ang forgiveness ay hindi isang utang na maaaring sirain, anak. Ito ay isang proseso. Ngunit kahit papaano nagsimula siya sa dalawang salita na hindi mo sinabi. Yumuko si Kenzo. Ang kanyang boses ay nabasag. Pasensya na, tatay. Hindi lang ako nanahimik. Nahiya rin ako sa iyo. Nang makita ko na iba ang tingin ng lahat sa iyo, instinctively akong yumuko. Nakalimutan ko na hindi ka kailanman yumuko sa sinuman. Iniwan ko ang tasa ng kape at tiningnan siya ng direkta. Kenzo, hindi mo kailangang mahiya dahil sa nagkamali ka. Ang kailangan mo lang ay magkaroon ng lakas ng loob para hindi na iyon gawin muli. Alam mo ba kung bakit ko ginawa ang ginawa ko? Hindi para hiyain ang sinuman, kundi para maintindihan mo na ang paggalang ay isang one-way current. Ang ilaw ay bumubukas lang kapag dumadaloy iyon sa tamang direksyon. Tumingin siya na may luha sa mata. Tatay, kung maaari ko lang ibalik ang oras, tatakbo ako. Pipigilan ko si Jasmine. Sasabihin ko na proud ako sa inyo. Ang oras ay hindi bumabalik, sagot ko. Ngunit may isang bagay na mas malakas kaysa sa oras, ang aksyon. Maaari kang magsimula muli sa kung paano ka mabubuhay mula ngayon. Tumango siya. Lumapag ang isang maya sa rail ng porch, kumanta ng kaunti at lumipad palayo. Naalala ko si Esther. Kung buhay siya, ngayon ay nakangiti siya sa pagtingin sa kanyang anak na marunong yumuko nang hindi nawawala ang dignidad. Dahan-dahang sinabi ni Kenzo, sabi ni Jasmine gusto kaniyang makita muli. Sa pagkakataong ito hindi para humingi, kundi para magpasalamat. Nanahimik ako, ang hangin ay umiihip sa mga puno, nagdadala ng ilang dilaw na dahon na nahuhulog sa mga baitang. Kapag talagang naintindihan niya na ang pasasalamat ay hindi ipinapahayag sa salita, kundi sa aksyon, saka ko siya pakikinggan. Nanatili kaming tahimik. Ang araw ng umaga ay nagproyekto sa kahoy na mesa. Iginuguhit ang mga anino ng dalawang lalaki. Isa ay matanda, isa ay bata, parehong nakatingin sa parehong direksyon. Walang sino man ang nagsalita pa, ngunit alam ko na sa katahimikang iyon, ang thread na naputol ng araw na iyon ay muling nagkakabit. Wala nang mga kislap, isang malambot na ilaw lang, sapat para magbigay liwanag sa mga mukha ng dalawang taong natutong magmahal muli. Pagkaraan ng isang linggo pagkatapos ng umagang iyon, nagtatrabaho ako sa shop
nang marinig ko ang isang kotse na huminto sa labas. Si Jasmine iyon. Bumaba siya, nakasuot ng puting shirt at jeans, walang makeup. Ang kanyang mga mata ay medyo mahiyain pa, ngunit may kakaiba. Isang kalmado at isang sinseridad na hindi ko pa nakita dati. Pinunasan ko ang mga kamay ko sa isang basahan at naghintay. Lumapit siya, huminto sandali sa threshold. Ginoong Ernie, ang boses niya ay napakahina na halos bulong. Alam kong ayaw ninyo akong makita, ngunit kailangan kong sabihin ito sa inyo. Ikinrus ko ang mga braso ko, nakasandal sa pintuan na kahoy, at sinenyasan ko siyang magpatuloy. Hindi ako lumapit para humingi ng tawad sa utang o para magpaliwanag. Lumapit ako dahil ngayon ay tinanggap ako sa isang maliit na law firm sa West Side. Mababa ang sweldo, mahirap ang trabaho, ngunit isang tunay na trabaho iyon. Gusto kong magsimula muli sa sarili kong merits. Tiningnan ko siya ng tahimik. Nagpatuloy siya. Sa una kong araw doon, nakilala ko ang mga tao na dati ay hindi ko pinapansin. Mga plumber, driver, isang single mother na humihingi ng tulong sa sentro para ayusin ang isang mortgage debt. Napagtanto ko na sa buong panahong ito, nagsasalita ako tungkol sa hustisya, nang hindi naiintindihan na ang hustisya ay nagsisimula sa puso. Nakita ko ang mga kamay na tulad ng inyo, at nahiya ako na hinamak ko sila. Nanginginig ang boses niya. Ang mga luha ay dumaloy, ngunit walang kahinaan. Ginoong Ernie, salamat sa pagbibigay sa akin ng leksyon na hindi itinuro sa akin ng law school. Bahagya akong tumango nang hindi pa nagsasalita. Dahan-dahan siyang naglabas ng isang sobre mula sa kanyang bag. Ito ang unang bayad, pa 90,000. Gusto kong ibigay sa inyo ng personal, hindi sa pamamagitan ng bangko. Hindi para magpatunay ng kahit ano, kundi para sabihin na inaako ko ang aking responsibilidad. Tiningnan ko ang sobre sa kamay niya, hindi marami ang pera, ngunit malinaw kong nakita iyon. Sa pagkakataong ito, hindi iyon bumili ng pagpapahalaga, kundi tumubos ng pagpapahalaga sa sarili. Hindi ko iyon tinanggap agad. Jasmine, hindi ko kailangan na magbayad ka ng mabilis. Kailangan ko na magbayad ka ng tama ayon sa iyong kakayahan at sa taong natututo ka na maging. Tumango siya, bahagyang ngumiti sa gitna ng luha. Naiintindihan ko. Bago siya umalis, huminto siya at sinabi ng mahina. Sabi ni Kenzo, iningatan pa rin ninyo ang litrato ni Ginang Esther sa shop. Matutuwa siya sa inyo. Mahina akong bumuntong hininga. Kung talagang naniniwala ka niyan, huwag mong sayangin ang leksyong ito. Hayaan mo ang iba ang makita kang magbago. Iyan lang ang paraan para maging proud si Esther. Yumuko si Jasmine bilang paalam at nagtungo sa kanyang kotse. Nakita ko siyang umalis. Ang siluet niya ay nawawala sa mga puno. Sa desk ko, ang liwanag ng araw ay pumapasok sa bintana at nagpapaliwanag sa isang lumang pliers, nagre-reflect ng isang maliit ngunit malinaw na ilaw. Hinawakan ko iyon at bahagyang ngumiti, hindi dahil sa nanalo, kundi dahil naintindihan ko na ang pinakamakapangyarihan sa mundo ay hindi ang agos ng kuryente, kundi ang pasasalamat na naon. Ang mga sumunod na araw ay dumaan sa katahimikan. Bumalik ako sa aking routine sa shop. Mga kable, switch, ang amoy ng mainit na bakal, ang tunog ng drill. Ngunit may nagbago sa akin. Bawat umaga, sa pagbubukas ko ng pinto, hindi ko na naramdaman ang bigat na iyon. Marahil dahil sa wakas ang agos ay muling dumaloy sa tamang direksyon, mula sa sakit patungo sa pagpapatawad. Isang hapon, dumating si Kenzo na may dalang papel na bag. Tatay, hiniling ni Jasmine na ibigay ko ito sa inyo. Binuksan ko iyon at nakita sa loob ang isang malaking printed na litrato. Ito ay isang litrato ng kasal, ngunit hindi iyon ang sa country club. Kinuha iyon sa isang maliit na simbahan na may natural na ilaw, simple, at sa ibabang sulok ay isang sulat kamay na note. Salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na matutong maging tao muli. Sa ibaba ay ang mga lagda nilang dalawa. Tiningnan ko iyon ng matagal. Wala nang mamahaling damit pang kasal o mapagpanggap ng ngiti. Dalawang tunay na mukha lang, simple, medyo nanginginig, ngunit mainit. Bahagya akong tumango. Sa pagkakataong ito, marunong na silang tumingin ng direkta sa kamera. Sabi ko, kalahating biro,
kalahating seryoso. Umupo si Kenzo, ang boses niya ay malalim. Tatay, gusto kong magpasalamat sa inyo. Hindi lang para sa pera o sa pagpapatawad kay Jasmine, kundi sa pagtuturo sa akin kung ano ang maging isang tunay na lalaki. Dati, inakala ko na ang isang malakas na lalaki ay isang taong successful, may titulo, may pera. Ngunit itinuro mo sa akin na ang maging malakas ay ang pumili ng tama, kahit na kailangan mong maging mag-isa. Nanahimik ako, nagsalin pa ng kape. Ang aroma ay pumuno sa kusina tulad noong mga lumang araw kasama si Esther. Kenzo, alam mo ba, hindi ko kailangan na may magsabi sa akin kung tama ako o hindi. Kailangan ko lang na naintindihan mo iyon, sapat na iyon. Ngumiti siya na ang mga mata ay medyo namumula. Naiintindihan ko, tatay. Hindi ko hahayaan na lumaki ang anak ko nang hindi alam kung sino ang lolo niya. Tumingin ako sa porch kung saan ang araw ng hapon ay sumasala sa lumang puno ng oak. Ang linyang iyon ang gumulat sa akin. Marahil ang mga sugat ay gumagaling lang talaga kapag iniisip ng isang tao ang susunod na henerasyon. Bago siya umalis, huminto si Kenzo sa pinto at lumingon. At isa pa. Sabi niya, patuloy pa rin siyang magpapadala ng bayad sa buwan na ito ng on time. Hindi dahil sa takot sa utang, kundi dahil gusto niyang tuparin ang kanyang pangako. Ngumiti ako. Mabuti. Kapag natuto ang mga tao na tuparin ang kanilang salita, natututo rin silang mamuhay ng may dignidad. Pagkatapos niyang umalis, nanatili ako sa porch. Ang hangin ay nagdadala ng kaunting amoy ng sinunog na kahoy mula sa mga kalapit na shop. Tiningnan ko ang langit na nagdidilim at sinabi ko sa sarili ko, Esther, tingnan mo. Ang puno na itinanim natin ay hinampas ng hangin ngunit hindi nasira. Ngayon ay tumutubo na ang mga bagong dahon. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, pinayagan ko ang sarili ko nang ngumiti ng totoo. Hindi dahil sa nanalo, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil naramdaman ko na ang nakaraan ay sa wakas nakipagkasundo sa kasalukuyan. Lumipas ang 6 na buwan mula ng gabing iyon sa country club. Dumating na ang tagsibol. Ang puno ng oak sa harap ng bahay ay may mga bagong usbong, kasing berde na para bang hindi kailanman nakakilala ng bagyo. Patuloy akong nagtatrabaho ng regular sa shop. Nakakuha ako ng ilang mahalagang kontrata. Ang mga tawanan ng mga batang apprentice ay nagpapabawas sa pagkawalang laman ng espasyo at minsan, sa break, binabanggit nila ang kwento ng electrician na nagbigay ng leksyon sa kanyang manugang bilang isang anecdote. Ngumiti lang ako. Hindi tinatanggihan o nagmamayabang. Ang buhay ay sapat na mahaba para sa sino mang gustong umintindi. Isang hapon, habang inaayos ko ang desk ko, tumawag si Kenzo. Ang boses niya ay malambot, ngunit nagniningning. Tatay, malapit ng manganak si Jasmine. Nanahimik ako sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay tumawa. Magiging tatay ka na. Oo, gusto niya na ikaw ang unang makaalam. Sabi niya kung babae, papangalanan namin siyang Esther. Hinawakan ko ng mahigpit ang telepono, hindi makapagsalita ng isang salita. Sa labas, ang hangin ay umiihip sa mga puno. Ang amoy ng lavender mula sa likod bahay ay pumapasok ng mahina. Isang bagong cycle ng buhay ang malapit ng magsimula, kasing hina ng isang closed circuit. Kenzo, kapag karga mo ang sanggol na iyon, maiintindihan mo kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito. Kapag mahal mo ang isang bata, alam mo na ang mga magulang ay hindi kailangang maging grateful agad. Huwag lang silang kalimutan ng kanilang mga anak. Nanahimik siya sa loob ng isang sandali. Ang boses niya ay putol-putol. Tatay, hindi ko hahayaan na kalimutan ng anak ko ang kanyang pinagmulan. Ipinapangako ko. Ilang linggo pagkatapos, pumunta ako sa ospital. Si Jasmine ay nasa kama, ang mukha ay pagod, ngunit nagniningning. Sa kanyang mga braso ay may hawak siyang isang maliit na sanggol na nakabalot sa isang puting kumot. Nang makita niya ako, bahagya siyang tumango. Ginoong Ernie, salamat sa pagdating. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat ng sapat. Ngunit umaasa ako na ang maliit na Esther ay lalaking nagmamahal sa mga kamay ng kanyang lolo.
Umupo ako at hinawakan ng mahina ang maliit na kamay ng sanggol. Ang balat niya ay malambot, mainit at napakahina na nagpatigil sa puso ko. Nakita ko ang imahe ni Esther sa bawat isa sa kanyang mga tampok. Ang mga mata ay bahagyang kurbado. Ang balat ay fair. Ang paghinga ay mahina at mahina na parang isang bagong pangako. "Hello, little one," sabi ko sa napakahinang boses. Maligayang pagdating sa mundong ito, umaasa ako na lalaki ka na pinahahalagahan ng pinakasimple. Isang yakap, isang pares ng kamay at ang pasasalamat. Nagsimulang umiyak si Jasmine at si Kenzo sa tabi niya ay naglagay ng kamay sa balikat ko. "Tatay, magiging iba na ang lahat simula ngayon. Ipinapangako ko." Tumango ako. Ang mga luha ay dumadaloy nang hindi ko sinubukang itago. Sa sandaling iyon, nakita ko si Esther, hindi sa isang litrato, kundi na para bang nandiyan siya, nakangiti ng may malambot na tingin. Pag-alis ko sa ospital, ang paglubog ng araw ay sumasakop sa kalsada. Itinigil ko ang kotse sa gilid at pinanood kung paano lumubog ang araw sa likod ng mga malalayong gusali. May mga leksyon na hindi kailangang ulitin, ipagpatuloy lang, naisip ko. At sa puso ko, alam ko na ang ilaw sa dulo ng araw ay hindi ang araw, kundi ang pagpapatawad. Ang tag-araw na iyon, ang buhay ko ay nanatiling pareho. Binubuksan ko ang shop sa umaga, isinasara iyon sa hapon, at sa katapusan ng linggo ay binibisita ko ang maliit na Esther. Ang sanggol ay lumalaki ng mas mabilis kaysa sa inakala ko. Ang kanyang balat ay kulay rosas, ang kanyang mga mata ay nakabukas na may curiosity na tila nagtatanong sa buong mundo. Sa tuwing kinakarga ko siya, naramdaman ko na ang puso ko ay gumagaan. Ang lamig at kadiliman na naramdaman ko sa loob ng napakaraming buwan ay tila natunaw sa mainit na hininga ng sanggol. Isang hapon, dumating si Kenzo na may mantsa ng pintura sa kanyang shirt at isang bill sa kamay. "Tatay, ito ang bayad sa buwan na ito." Sabi ni Jasmine, kahit mahirap ang mga bagay, gusto niyang patuloy na magbayad para sa sarili niya. Nagtatrabaho siya ng overtime sa Community Legal Aid Center at ako ay gumagawa ng consulting para sa ilang maliit na konstruksyon. "Ayos lang kami, tatay." Ngumiti ako. "Natutuwa ako na ayos kayo. Huwag kang magmadali na magbayad. Ang utang na ito ay hindi binabayaran ng pera, kundi ng pamumuhay ng tama." Tumango siya, nakatingin sa paligid ng shop. "Maari ba akong tumulong sa kahit ano?" "Oo, maari," sabi ko. Inaabot sa kanya ang isang pliers. "Tulungan mo akong suriin itong lumang wiring para makita kung may putol na circuit." Nagtrabaho kaming magkasama nang hindi nag-uusap ng marami. Ang tunog ng mga kable ng tanso, ang tunog ng isang pako na nahuhulog, ang hangin na pumapasok sa bintana. Tiningnan ko ang kamay ni Kenzo na may hawak na screwdriver. Isang maliit na scratch sa hinlalaki, ang sugat ng trabaho, isang bagay na nakalimutan ko. Tumawa ako. "Marunong ka na bang gumamit ng pliers?" Ngumiti siya at sumagot. "Huwag kayong mag-alala, tatay. Naaalala ko pa. Lumalabas na ang pagkonekta ng mga kable ay tulad ng pagkonekta ng mga tao. Kailangan mong kaskasin ang sunog bago mo muling i-weld." Tinapik ko ang balikat niya. Ang tingin ko ay mas mainit kaysa sa araw ng tanghali. Eksakto. Ngunit tandaan, huwag mong hayaan na ang agos ay dumaloy sa isang direksyon lang. Ang pagpapatawad ay kailangan ding bumalik para lumiwanag ang lahat ng pantay. Nang hapong iyon, dumaan si Jasmine kasama ang sanggol. Huminto siya sa pinto. Ang mukha niya ay pagod, ngunit kalmado. "Ginoong Ernie, napakasarap matulog ni Esther." Sabi ng nurse, ngumingiti raw siya sa panaginip. Tiningnan ko ang aking apo at pagkatapos ay si Jasmine. Yumuko siya at sinabi ng mahina, "Alam ko na kailangan kong bayaran ang utang na ito sa loob ng mahabang panahon. Ngunit hindi mahalaga dahil sa pagkakataong ito, ang bawat piso ay isang patunay na hindi na ako natatakot na tumingin sa inyo sa mata." Ngumiti ako ng mabait. "Huwag mo akong tingnan na parang isang nagpapautang. Tingnan mo ako bilang isang taong minsan naniwala na maaari siyang maging mas mahusay." Niyakap niya ang sanggol ng mas mahigpit
Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Wala akong sinabi pa. Dahan-dahan ko lang inilagay ang kamay ko sa ulo ng bata. Nagulat siya at pagkatapos ay hinawakan ang daliri ko gamit ang buong maliit niyang kamay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na para bang may isang switch na nag-on sa isang lugar sa puso ko. Isang maliit, mainit na ilaw ang kumalat sa buong shop. Madalas sabihin ni Esther, ang kuryente ay may kabuluhan lang kapag nailipat at ang pag-ibig ay may kabuluhan lang kapag pinatawad. Nakita ko ang mag-ina na umalis, ang paglubog ng araw ay bumabagsak, ang amoy ng welding ay nahahalo sa hangin. Sa naisip ko, marahil ang lahat ng agos sa mundo ay sa wakas ay humahantong sa parehong lugar. Ang puso ng marunong magmahal at magpasalamat. Lumipas ang 1 taon, ang buhay ay bumalik sa ritmo nito, ngunit ang puso ko ay iba. Ang electrical shop ay gumagana ng mas mahusay kaysa kailanman. Ang mga order ay dumarami at ang mga batang empleyado ay tinatawag akong Manong Ernie, kalahating biro, kalahating paggalang. Sa tuwing nagtatanong sila tungkol sa kwento ng nakaraang taon, ngumiti lang ako. May mga kable na kapag nasira, mas nagiging malakas pagkatapos ikonekta. Bawat gabi, umuupo ako sa porch, nakatingin sa puno ng oak sa harap ng bahay. Sa ilalim ng puno na yon, naglaro si Kenzo sa duyan. Si Jasmine ay lumapit para humingi ng tawad, at ngayon ang maliit na Esther ay natutong maglakad. Sa tuwing gumagawa siya ng unang hakbang, ang kanyang tawa ay nagpapaliwanag sa buong espasyo. Madalas ko siyang kargahin at tumawa siya ng malakas. Ang kanyang maliliit na kamay ay umaabot sa mukha ko. Sa tuwing nangyayari iyon, naririnig ko ang boses ng asawa ko na umalingaw-ngaw. Tingnan mo. Ang ilaw ay nandyan pa rin. Nakahanap lang ng ibang daan para bumalik. Isang hapon, dumating si Kenzo at nag-iwan ng isang sobre sa mesa. Ito ang huling bayad ng utang, tatay. Tiningnan ko iyon at bahagyang ngumiti. Kunin mo na lang iyan. Ang pera na iyan ay para sa anak mo ngayon. Hindi ko na kailangan iyan. Pero tatay, ang kailangan ko ay nabayaran mo na sa paraan ng pamumuhay mo. Sa tingin mo ng araw na karga mo ang anak mo at naintindihan mo na ang pag-ibig ay responsibilidad din. Nanatili si Kenzo na walang salita. Nagsalin ako ng kape. Ang aroma ay kumalat tulad noong mga lumang araw kasama si Esther. Alam mo ba, sabi ko sa iyo noong bata ka na ang kuryente ay dumadaloy lang kapag ang dalawang pole ay konektado ng tama. Ang mga tao ay pareho. Sa isang panig ay ang pag-ibig at sa kabilang panig ay ang pasasalamat. Kung may nawawala sa dalawa, mamamatay ang agos. Tumango siya na ang mga mata ay nagniningning. Umupo kami para panoorin ang maliit na Esther na naglalaro sa bakuran. May hawak na piraso ng tanso na kable. Tumatawa. Si Jasmine ay nasa pinto na may kalmadong tingin. Walang bakas ng pagmamalaki ng nakaraang taon. Tatay, sabi niya ng mahina, kung hindi dahil sa inyo, hindi namin kailanman maiintindihan kung ano ang isang pamilya. Ngumiti ako. Ang pamilya ay hindi isang lugar ng walang pagkakamali. Ito ang lugar kung saan natututo tayong magpatawad at mag-ayos ng mga putol na circuit. Ang paglubog ng araw ay bumabagsak. Ang ilaw ay dumampi sa mga kable ng kuryente na nakasabit sa dingding, nagniningning na parang mga alaala. Tiningnan ko ang mga kamay ko, makakalyo, kayumanggi sa araw, ngunit kasing tatag pa rin. Esther, naisip ko ng tahimik. Ang leksyon na ipinagkatiwala mo sa akin ay naituro na. Kinuha ko ang apo ko sa aking mga braso. Inabot niya ang mga kamay niya para hawakan ang kwelyo ng shirt ko. Nakangiti ng nagniningning. Sabi ko sa mahinang boses na parang nakikipag-usap sa sarili ko. Ang lolo ay hindi nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Nagbibigay lang siya ng mga pagkakataon na deserve. At ikaw, nagdilim ang langit. Binuksan ko ang ilaw ng porch, isang dilaw na ilaw na sumasakop sa lumang bubong. Ang maliit na bahay ay nagniningning sa gabi, mainit at tahimik. Isang cycle ang natapos, hindi sa kulog, kundi sa liwanag ng pagpapatawad at pasasalamat. Kung nahuli ka ng kwentong ito, mag-like sa video, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga comment.
Para pakinggan ang susunod na kwento, mag-click sa box sa kaliwa ng screen. Salamat sa panonood.